Alleluia, Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Nineve laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang tunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung bakit di ko muna binabati yung mga taga-barangay, naririnig na ba ako? No, wala pa yung speaker natin. No? Kaya tayo muna at syempre ang ating mga parishioners online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nitong mga nakalipas na araw, nasimulan nating mapanood ang isang pampublikong paglilitis. Aware ba kayo na merong paglilitis na nangyayari? No? At para mabigyan ng tamang hatol, kailangan suriing mabuti ang lahat ng ebidensya, dokumento, at salaysay. Maging ang mga testigo ay kailangan maging critical din. Maging critical din sa mga testigo. Kaya nga, merong isang senador ang critical na nagtanong ng credentials ng isang testigo. Kilala nyo ba yon? Nagtanong siya, no? Anong credential mo? Iniisip ko, ano kayang gusto niyang malaman? No? Siguro, nagiging critical lang siya para masuri ang kredibilidad ng testigo. Hindi ba? Pero, sa kanya talaga galing, ano? Kaya naman, no? Sa kanya galing. Well, wala
wala namang masama. No? Wala namang masama. Credential para malaman kung credible. Ang tao ba, nakikita sa credential ang kredibilidad? Hello? Nakikita ba? Kasi kung ganun lang, hanapan din natin ng credential. Diba? Kung ganun lang palalabanan Pero sige na. Ganyan ang isang tao kapag hirap maniwala. Ganyan ang tao kapag maraming pagdududa, nagiging critical. Sabihin nyo nga, critical. Hindi malayo ang ganitong karanasan sa karanasan ni Jesus sa kamay ng mga Pariseyo at Eskriba. Dahil hindi naniniwala ang mga ito na si Jesus ay anak ng Diyos. Sila ay naging kritikal kay Jesus at hinanapan niya ng tanda mula sa langit. Sabihin nyo nga, tanda. Sa totoo lang, wala namang masama maghanap ng ebidensya. Wala namang masama kung maging kritikal. Pero ang nakapagtataka at nakakatawa, ang dami ng nagawa ni Jesus na milagro, kababalaghan. Marami na siyang napalayas na demonyo at marami na siyang napagaling na sakit. Pero naghahanap pa rin sila ng tanda mula sa langit. Kung baga, anong ebidensya pa ang pinaghahanap ninyo? Nagpakita na si Jesus ng kababalaghan at milagro bago pa kayo naghanap. Bago pa kayo naging kritikal. Para saan yung pagtatanong? Para saan ang pagiging kritikal? Kung nauna na si Jesus, nagpakita ng tanda. Dito natin makikita na hindi naman talaga tanda ang hinahanap ng mga Pariseyo at Eskriba. Ipinapakita lang nila na talagang wala silang paniniwala kay Jesus. Walang paniniwala kay Jesus. Ganyan ang tao. Na wala namang paniniwala. Ganyan na ganyan. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang papaniwalain. Diba? Ang taong di naman naniniwala, mapapaniwala mo ba? Hindi. Ang taong ayaw maniwala, mapapaniwala mo ba? Hindi. Kahit anong gawin mo, kahit anong ebidensyang ilabas mo, kung ayaw niyan maniwala, hindi yan maniniwala. Kaya nga ang ganda ng sagot ni Jesus sabi niya, lahing masasama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita. Maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Ang sama lang naman talaga, Dahil matapos ang lahat ng ginawa at pinakita ni Jesus, wala pa rin silang paniniwala. Sa kabila ng lahat, wala pa ding nagbago sa kanila. Kung baga, ginawa mo ng lahat, binigay mo ng lahat, naghahanap pa din sa huli. Di ba ganon? Yung parang tinawag mo pa akong Diyos kung hindi ka rin naman maniniwala. Sino bang mahilig dito maghanap ng tanda? Taas nga ang kamay. O di ba wala? No? Pero naintindihan ko yung mga naghahanap ng tanda, siguro gusto lang nila ng seguridad. Tama? Gusto lang nila na makita ang lahat. Tama? Pero alam nyo, ang ganda ng paalala ni Propeta Mikas sa ating unang pagbasa. Yung mga naghahanap ng tanda para makasiguro, yung mga naghahanap ng tanda para lang kahit papano may panghawakan, kahit papano makaunawa. Ang ganda ng sabi ni Propeta Mikas. Sabi niya, maging makatarungan sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Father, anong koneksyon nun?
yang mga tinatanong mo sa Diyos, yung mga hinihingi mo ng tanda sa Diyos, ano lang sinasabi? Maging makatarungan ka lang. Patuloy mo lang ibigin ang iyong kapwa. Magpakumbaba ka lang, sundin ang Diyos. At yang hinihiling mo, lahat magiging maayos. Ano ba hinihiling natin? At kailangan pa natin ng tanda. Kung sasagutin mo ba ang iyong jowa? Hello? Hinihingi nyo pa ba ng tanda yon? O, ano sasabihin na lang ni Propeta Mikas? Maging mabait ka lang. No? Sagutin mo na kung gusto mo. Sige, maging mabait ka lang. Magiging okay kayo. Ano pa? Anong hinihingi nyo? Lord, gumaling ako sa sakit? Tumama sa loto? Ano pa? Pumasa sa board exam? Yung mga hinihiling naman natin, ano yan? Kasi gusto lang natin ng security ng buhay. Seguridad ng buhay. Ano na sinasabi? Mabait ka lang. Sundin mo lang ang Diyos. Iyan ang seguridad. Iyan ang panghawakan mo. Dahil bago pang lahat, gumawa na ang Diyos ng milagro. Yun ang magandang balikan. Hindi na natin kailangan ng tanda. Hindi mo pa hinihingi, binigay na sa iyo ng Diyos kahit ang hindi mo hiningi. Ang problema sa atin, gusto natin ibigay yung hinihingi natin. Tama ba? Gusto nating ibigay kung ano yung gusto natin. Pero isipin natin, balikan mo, yung mga hindi mo hiningi, yun ang alam ng Diyos na kailangan mo. Yung hindi mo dinadasal, ibinigay na ng Diyos. Kaya ano pa ang hinihingi mong tanda? Magpakabait ka lang. Magpakumbaba ka lang. Ayusin mo lang ang lahat at hindi mo na kailangan ng tanda. Alam niyo po, aminin ko sa inyo, ito, mangungumpisal ako sa inyo, no? Noong panahong hirap na hirap tayong maghanap ng lilipatang lugar. No? Inikot ko na dito talaga, no? Ikot na ako ng ikot. Gabi-gabi ako naglalakad. Sa totoo lang, di naman ako nag-exercise eh. No? Linga lang ako ng linga sa mga building dyan kung saan ba pwede. No? Ang tagal bago natin natagpuan tong lugar na to. No? Sa totoo lang, may mga panahon naglalakad ako, Lord, gusto mo ba? Nay, gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talagang ipagawa ang simbahan? Minsan nagdududa na ako eh. No? Hirap na ako. Saan tayo punta? No? Pag nagtanong ako, 75,000 ang upa. Kukwentahin mo, 2 years. No? Magtanong ako, meron namang maganda-ganda, 100,000 ang upa. Kukwentahin natin 2 years. Wala pang pangkuryente. Wala pa yung feeding natin. Paano na yung scholar natin? Paano yung bulaklak natin? Paano yung mga activities natin? Kaya ako sa totoo lang, Lord, gusto mo ba talaga? Napapaganon ako eh. Napapaganon ako. Pero alam nyo, isa lang ang sinasabi ko sa sarili ko, ituloy mo lang. Ituloy mo lang. No? Ayusin mo lang. Huwag kang mandaya. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ayusin mo lang, Danichi. No? Ayusin mo lang. Akong bahala. Sino ba mag-aakala? No? Huling barahan na. Huling barahan na, sabihin ko na, yung mga madre ng alay puso. No? Hiningin ko ng tulong. No? Yun na lang talaga. Kasi walang upa doon. Diba? Well, pero iba pa rin talaga ang plano ng Diyos. No? Yung alay puso, malayo yun. Kung dito nga lang, medyo naliligaw pa yung mga tao, di lalo na kung doon tayo lumipat. Baka hindi na alam ng tao kung saan magsisimba, saan na napunta ang ating simbahan. Pero talaga, magaling ang Diyos. Huling-huli. No? Siya nang nagpakita. Hindi ko to nahanap. Hindi ko to nakita. Pero siya na ang gumawa ng paraan. Ganyan din sa ating mga panalangin. Huwag ka na manghingi ng tanda. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang ang pagpapakabuti. Tuloy mo lang ang pagsunod sa Diyos. Tuloy mo lang ang pagpapakumbaba. No? Hindi mo kailangan ng tanda. Dahil bago mo pahilingin, no, ibibigay na o ibinigay na ng Diyos kahit hindi mo hiningi.
Mga kapatid, magandang paalala sa atin na tuwing tayo'y magdududa, balikan ang mga nagawa ng Diyos sa atin. Dahil bago pa tayo maghanap, nauna na ang Diyos na gumanap. Amen. Amen.